At gaya nga po ng naiulat natin kanina, kinilala ng World Bank ang maayos na fiscal policies na ipinatutupad ng pamahalaan dahilan upang umangat ang ranking ng Pilipinas sa larangan ng pagnenegosyo. At para alamin po ang reaksyon ng palasyo hinggil dito, makakausap po natin sa ating linya ng telepono si PCOO Secretary Sunny Coloma. Magandang gabi po sa inyo, Secretary Coloma. Magandang gabi, Cathy, sa iyo at sa lahat ng ating taga-subaybay. Secretary, reaksyon po ng palasyo sa pag-angat po ng ranking ng Pilipinas sa doing business ng World Bank. Natamo po ito sa pamamagitan ng nagkakaisang pagkilos ng ating pamahalaan sa pakikipag-ugnayan po sa mga lokal na pamahalaan sa grupo ng mga negosyante, mga lakal. Collective effort po ito, tulong-tulong sa diwa ng bayanihan. Pinagsikapan po nating lahat na matamo yung mas mataas na pagturing o pagtingin ng business sector para po magkaroon ng mas maraming mamumuhunan sa ating bansa at makalikha po tayo ng mas maraming oportunidad na panghanap buhay para sa ating mga mamamayan. Secretary Coloma, bagamat kinikilala po ng World Bank ang malaking improvement sa pagnenegosyo sa ating bansa, sinabi rin po nila na 15 steps po ang kinakailangan para makapagtayo ng isang negosyo. Pagdating po sa ibang mga ahensya ng pamahalaan tulad ng DTI at SEC, madali lang po ang proseso. Pero minsan po ang nakapagpapabagal po yung sa LGU side, marami pong mga kinakailangan na mga permit. What is the government doing about this, sir? Inihimok po at tinahamon natin ang ating mga local government executive, simula po sa mga gobernador, mga alkalde ng bayan at munisipalidad, mga sangguniang panglalawigan at sangguniang bayan at sangguniang panglunsod. At maging sahanay din po ng mga pinuno ng barangay at kagawad ng mga barangay council po ay nagbibigay ng barangay clearance at barangay permit sa iba't ibang mga negosyo. Lahat po sila ay may mahalagang ambag sa ating pangkalahatang pagsisikap na pausayin ang ating mga sistema para po maging katanggap-tanggap at kaaya-aya sa mga namumuhunan. Kaya patuloy po ang pagsisikap natin. Maalala natin na yung yumao nating DILG Secretary Jesse Robredo ay nagpasimula ng isang challenge and incentive program. Binibigyan po ng gantimpala ang mga exemplary LGUs na tumutupad sa kanilang mga citizens charter na kung saan ay nagtatakda ng mga pamantayan o mga standard sa iba't ibang mga serbisyo ng mga lingkod bayan. Secretary, aside from yung mga nabanggit nyo na po na pakikipag-ugnayan from both the business sector and the LGUs, ano pa po ang ginagawa ng ating pamahalaan para mapanatili itong magandang standing natin or ma-improve pa po ito? Sinisikap po nating dagdagan ang kaalaman at kamulatan ng ating mga government employees at lahat ng mga lingkod bayan. Dahil hindi naman po magtatagumpay ang inisyatiba ng kanilang mga pinuno, kalalman o ninombrahan kung wala pong sapat at walang sapat na kakayahan ang mga empleyado at lingkod bayan. Kaya lahat po ay kasama rito at sila po ay hinihimok natin sa pamagitan ng performance-based incentive system ng ating pamahalaan. And, hello, Secretary? Hello, Cathy. Okay lang po. And as a last question, sir, mensahe nyo na lang po sa mga mamamayan, lalong-lalo lang po dun sa mga gustong magtayo ng kanilang mga negosyo. Inihimok po natin sila na ipagpatuloy ang kanilang inisyatiba sapagkat kailangan po ng ating bansa yung mga magsisimula ng mga bagong negosyo, yung mga mamumuhunan at maglilikha ng bagong oportunidad na panghanap buhay. At inaanyayahan din po natin ang ating mga kababayan na patuloy na magmasid at tumutok sa mga regulasyon at mga pinapatupad na batas sa ating mga lokal na pamahalaan para tiyakin po na ito ay nakakatulong at hindi humahadlang sa paglago ng ating ekonomiya. Maraming salamat po at magandang gabi po muli sa inyo, Communications Secretary Sunny Coloma. Maraming salamat din, Cathy.